buto is correct. Buto. Teo, come Mr. Taliman, tali ng sapatos. Si Harry Belafonte ang King of Calypso. And Caribbean is the correct answer. Mabuti na lang. HIV is correct. 400,000 pesos. Ibig sabihin kakalimutan na natin to. Opo. Diba, sabi ko nga sa'yo, ang kutob mo, kanina pa, tama Kutob mo ngayon, Kalya Lili. And that is the correct answer. Franklin Drilon is correct. 600,000 pesos. Thank you. Nag-iinat lang. Magandang gabi sa buong Pilipinas. Sunday night ulit. Kaya labasan na naman ang galing sa talino at swerte dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire? Last week, nabitin tayo sa game ng ating rollover contestant at sa kanyang pagpapatuloy ngayong gabi, maaari na siyang maging milyonaryo. So please, welcome back, Eduardo Gailo Pahinag Jr. Hoy, Gailo! Kumusta? Long time no see! Nakita kita kanina, gaganyan-ganyan kanina nung parang may labang ka. Nandiyan ba si Pacquiao? Naghahanda lang po para sa 1 million question. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ho. Okay. Let's try to get the 1 million or the 2 million. Punta na tayo sa hot seat. Si Gailo ay isang IT auditor. Last week, unti-unti siyang umakyat sa kanyang money tree hanggang naabot niya ang 600,000 pesos. Gailo, sabi mo last week, ikaw na ang susunod na milyonaryo. Ikaw na nga ba? Susubukan po natin, bossing. Balikan natin ang laro mo. Ubus na ang lifelines mo, pero meron ka pang gut feel na titira. Yun naman ang importante. Yung kutob. At kung makuha mo ang susunod na tanong, isa ka ng certified millionaire. Ready ka na ba? Ready na, bossing. Let's play. Who wants to be a millionaire? Good luck. Sino nga pala ang kasama mo ngayon? Kasama ko po ang father ko, Si tatay. Si nanay. Nanay and si sister ko po. Eh ba'y nakahanda na mag-uwi ng milyon-milyon? Handang-handa, bossing. Unari, hindi kinakabahan si nanay. Palakas loob. Okay, good luck sa inyo lahat. Question number 14 for 1 million pesos. Here's a question, Gailo. Kung ang ibig sabihin ng trinoma ay triangle north of Manila, ano naman ang Tribeca sa Amerika? A. Triangle between camps. B. Triangle behind caverns. C. Triangle below canal. Or D. Triangle beneath cabins. Bossing, kung pagbabasihan ko yung triangle north of Manila, so location siya. So
location siya ng map. Ang pwede ko lang i-consider na magiging location ng map dito, camps, caverns, at kanal. So yung cabins, pwede ko na siguro siyang i-eliminate. Pwede na rin siguro yung camps. Kasi wala naman siyang geographic na basis. So ang matitirang pagpipilian ko, triangle behind caverns and triangle below canal. Triangle below canal, pwede ko po siyang makita sa map kasi kung canal tapos so body of water tapos yung below, so madali po siya makita sa maps kung ganun po. Kung behind caverns po siya, caverns, so kuweba, parang hindi naman po makikita sa map yung kuweba. Tapos behind pa, so sa likod ng kuweba. Bossing, gut feel po na magiging sagot ko ay letter C, triangle below canal. $600,000 na ang pera mo ngayon sa iyong money tree. Ay nung nabanggit ko kanina, pag tama ang sagot mo, certified millionaire ka na. Pag nagkamali ka, balik ka sa 20,000 pesos. Dahil lang yung nilalaro ay yung high-risk money tree. Isa lang ang safe haven yan, 20,000. So that's a difference of 580,000 pesos. Ano nga yung gut feel mo? Bossing, gut feel uli, letter C po, triangle below canal. Sabi ko nga kanina, wala ka ng lifeline. Ang natitira na lang, gut feel. Will you take the risk? For 1 million pesos? Or will you take the risk of losing 580,000? Anong sagot mo? Ito na yung pinakahihintay ko, bossing. Umupo sa hot seat. At manalo ng 1 milyon. Yes, bossing. Short decision, Gylo. Bossing, itutuloy ko na, sasagot po ako. Sige, anong sagot mo? Letter C po, triangle below canal. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Matutupad ba ni Gylo ang kanyang sinasabing pagiging milyonaryo? Alamin sa ating pagbabalik dito sa Who Wants to Be a Millionaire? We are back for another exciting episode of Who Wants to Be a Millionaire. Ang buong studio ay tahimik dahil maaari na tayong magkaroon ng isang milyonaryo.
At yan ay kung tama ang sagot ni Gailo sa naiwan nating tanong na kung ibig sabihin ng trinoma ay triangle north of Manila, ano naman ang Tribeca sa Amerika? A. Triangle between camps. B. Triangle behind caverns. C. Triangle below canal. Or D. Triangle beneath cabins. Sinunod niya ang kanyang gut feel. At yun na lang ang natitira dahil ubos na ang kanyang mga lifeline. Ang sinugot niya ay letter C, triangle below canal. Hindi ko na itatanong kung bakit yun ay sagot mo dahil mahaba na yung paliwanag mo kanina eh. Tanungin ko na lang si Aling Gloria. Nay, Bossing. okay lang sa inyo? 600,000 na? Kung magiging 20,000? Nasa kanya po, bossing. Andyan na yan eh. Nirest niya na yung 600,000. Pag mali, babalik po sa 20,000. Kapag tama, 1 million pesos. You trusted your gut feel, right? Yes. Let's see. Kung tama yung pagkakatiwala mo sa iyong gut feel. 20,000 kaya? Or 1 million? Kailo, Bossing. it's 1 million! Di mo na kita i-congratulate dahil may isa pa tayong tanong. Gusto mo muna mag-jogging-jogging? Bossing, tayo po. Nanginig po yung kamay ko. Gusto mong tumalon? Isang talon. Sige. Bayaan kita dyan. Isang talon, dali. Oh, tama na. Baka maubos. Okay, relax. You okay? Nagmanhid po yung kamay ko. Ako rin eh, parang. Wala ka naman sakit sa puso. Wala naman ho. Okay. Meron pa tayo isang tanong. Relax. Let's go. Sa ngayon, meron ka ng 1 million pesos. Next question. Doblado. 2 million pesos. Pag tama. Pag mali, balik ka sa 20,000. Here's the 2 million peso question. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Parang napangiti ka. Medyo familiar po si Lewis Carroll. So, pero hintayin ko po yung choices. Baka hindi ko po makita dyan yung ine-expect ko pong makita. Sana nandyan. Sana po, bossing. Gusto mo na makita? Yes, bossing. Next week na lang kaya. Bossing, naghintay po ako ng 1 linggo eh. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Ito ang mga choices. Letter A, gibberish. B, jabberwocky. C, twaddle. D, gobbledygook. Bossing, Nakita mo ba? Yes, bossing, nakikita ko po. Ano yung nakita mo?
Bossing, pasensya na po. It's okay. Take your time. 2 milyon yan. Gibberish. Ano siya eh, parang foreign, hindi rin siya maintindihan pero hindi ko po siya ma-associate kay Lewis Carroll. Twaddle, parang ganun po ibig sabihin pero hindi ko po alam yung specific meaning ng twaddle. Gobbledygook, same lang po siya sa gibberish. So bossing, ang magiging sagot ko po ay Jabberwocky. Ito eh, kung sakaling hindi ka sigurado, may duda ka sa gusto mo isagot, ito ang cheque nagkakahalaga ng 1 milyon. 1 million pesos. Pag tinanggap mo yan, you can go home, walk away with your mom and dad and sister with 1 million pesos. Tingnan mo muna. Bossing, ang laki nito. Ngayon lang ako nakahawak ng check ng gantong kalaki. Merong mas malaki dyan. Yes, bossing. 2 million pesos. May konting problema lang. Pag nagkamali ka ng sagot, babalik ka sa 20,000. That's a difference of 980,000 pesos. Oh, laki nun. Kumbaga, imbis na 1 million, ang iuwi mo ay 20,000. Kapag nagkamali ka ng sagot. Bossing, kaya na-recall ko po na Jabberwocky siya kasi meron pong dance group sa US, ang pangalan ay Jabberwockies. Then nabasa ko po sa interview nila bakit yun yung pangalan ng dance group nila. So sabi po nila, pinagbasehan daw po nila yon kay Lewis Carroll sa sinulat niyang poem. Bossing, sa tagal-tagal ko pong naghintay na umupo dito, nasa harap ko na po ang 2 million peso. Ang 2 million peso na question. Ifo-forgo ko po ang 1 million peso check at sasagot po ako. Ang magiging sagot ko po ay letter B, Jabberwocky. Sigurado ka? Yes, bossing. Sigurado na po ako. Kylo? Is that your final answer? Yes, bossing. Letter B, Jabberwocky is my final answer. $1 million. Parang ngayon ko lang ata gagawin ito, ah.
Dodoble ba ang 1 million ni Gilo? The exciting finale after the break. Only here on Who Wants to Be a Millionaire? Patuloy ang saya at kasiyahan dito sa Who Wants to Be a Millionaire. Ito na ang sitwasyon ngayon. Meron ng 1 million pesos si Gilo. At kanyang nirisk ito for our top prize of 2 million pesos. Let's see if his risk will pay off. Ito yung 2 million peso question. Ano ang pamagat ng poem ni Lewis Carroll na ginamitan ng nonsense words? Gibberish, jabberwocky, twaddle, gobbledygook. Naalala daw niya yung dance group po sa US. sa US. Ang pangalan ay Jabberwocky. So, yun ang sinagot niya. Letter B, Jabberwocky. Nay. Nay. Bossing! Nay. Bossing! Kung 20,000 ang iuwi ninyo, hindi nyo naman siguro pagagalitan si Gilo, ano? Hindi po, bossing. Kasi po, pag mali yung sagot niya, babalik siya sa 20,000. Yung 1 million, mawawala. Magiging 20,000. Bali, nawalan siya ng 980,000. Hindi naman kayo magagalit. Hindi po, bossing. Daddy, Bossing, parang naluluha kayo, Daddy. Tay, kinakabahan, bossing. tay. Bossing, Itoy! Gilo. Nanalo ko ng 2 million pesos! Congratulations! Thank you, bossing. Congratulations sa inyo. Congratulations sa inyong lahat. Gilo, congratulations. 2 million pesos. Bossing! Hindi ko na muna tatanungin kung anong gagawin niyo sa 2 million dahil alam kong parang hindi ka pa naniniwala na mag-uwi kayo ng 2 million pesos. Pang ako, bossing. Okay, congratulations again. Palakpakan natin Thank you, si bossing. Gilo. Thank you, bossing. Thank you. Ay. Ay, congratulations po. Congratulations. Bossing, Gilo, thank you. congratulations. Thank you. Galing mo. Thank you. At nadumihan ang aking buhok. Thank you. Thank you, thank you. Okay. Ay, isa ba? Pogi pa rin kahit may confetti. Let's continue the excitement with our next contestant. Eto, panoorin natin. May mga bagay sa buhay na talagang di natin inaasahan. Halos lahat naman ng tao nagugulat. I grew up out in the open as gay. I was like a transgender. I was feeling like a woman. I was thinking like a woman before. Until such time na pinago ng Diyos yung kapalaran ko. Binigyan niya ako ng isang babae na magmamahal sa akin ng totoo. May kasabihan nga tayo, love is blind. Si Snowy hindi siya perfect na tao. Una ko nakita sa kanya is matalino, responsible. To be honest, hindi naman ako nag-expect na mag-change siya physically, mentally.
Bigot, umiyak na ako. Feeling ko yun ang talagang turning point. Eto na, ayoko nang balikan ng kung ano mang dati kong nakasanayan. Pinakita niya sa akin na hindi ko kailangan bumili ng pag-ibig. Sumali ako sa Who Wants to Be a Millionaire because magiging tatay na po ako by next year. And alam kong malaking responsibility na magpalaki ng anak. Nakikita ko naman maging responsable siya sa magiging anak namin. Mga kapatid, please welcome Joseph Avesilia. Remember me? Parang ganun ang kaway, ah. Good evening. Good evening, sir. Snowy? Yes? Nice name. Kakaiba ang palayaw mo, ah. Yeah. Palagay ko may istorya yan. Meron po. Okay, pagkwentuhan na natin na bukas sa hotseat. Okay, there you go. Snowy, nakita mo si Kylo? Yes. Ha? 2 million? 2 million. Kaya mo ba yon? Kaya ko, of course. Hindi nga. Chos. Si Snowy ay 26 years old, taga Tondo, Manila. Okay, so ang tanong, bakit Snowy ang palayaw mo? Noong 2007, nagtatrabaho ako sa call center. So, we were in a team. Dalawa kaming RJ. RJ talaga ang nickname ko. Yeah. Ronald Joseph. So, I had to change my name kasi nahihirapan yung supervisor ko that time. Kung sino? Yes Yeah, po. okay. So, since fresh grad pa ako that time and medyo hindi pa ako naka-move on sa minahal ko nung college na sobrang maputi, Snow. So, nag-evolve na lang to Snowy. And that's where the name started. So ayon sa kwento mo, dati kang may boyfriend. Yes po. Pero ngayon, meron na siyang girlfriend. Yes. At magiging tatay na siya. Siguro feeling ko binigay siya sa akin ng Diyos. Kaya nga ang theme song ko for her is God Gave Me You. Aww! Pag nanalo ka ng 1 million, Snowy, ano naman ang plano mo? Well, currently bossing kasi I'm breadwinner. I'm the breadwinner of the family. So what I'm planning to do is to, set aside the money for my mom so that she could raise, the family and send my 2 brothers to school. Okay. And then the rest, get insurance for my baby, May baby ka na ba business. o magkaka-baby pa lang? magkaka-baby po. By Ilan? next year. Okay. Sino kasama mo tonight? Well, I'm with my mom over there and Luisa. Siya yun? She's the girl. Confirmed! Swerte ito si Luisa. Mukhang mabait ito si Snowy. Thank you po. Mukha lang naman. Grabe. grabe ako sa iyo. Oo. Okay, Snowy, good luck at sana hindi ka matunaw sa hot seat mo. Mechanics muna tayo, ha? 15 multiple choice questions. Kung masasagot mo ang 15 tanong ng tama, meron kang 2 million pesos. Sa ating bagong format, 2 ang money trees na pwede mong pagpilian. Ang classic money tree at ang high-risk money tree. Sa classic money tree, nandyan pa rin ang tinatawag na safe havens. Sigurado na ang 20,000 pesos mo pag naabot mo ang question 5. At 150,000 naman pag naabot mo ang question 10. At syempre, kung umabot ka sa question 15, 2 milyon, iyong-iyo na. Merong 3 lifelines ang classic money tree. 50-50, magtatanggal kami ng 2 maling sagot at doon sa natira, pipili mo kung ano sa tingin mo ang tamang sagot. Sa People Speak, pipili ka ng 3 audience members para tumulong sa'yo. Pero nasa sa'yo kung sino paniniwalaan mo sa kanila. Merong nakalaang 20,000 para doon sa napili mo na nagbigay ng tamang sagot. Kung tama ang sagot nilang 3, paghahatian nila ang 20,000. Sa Switch, maaari mo palitan ng tanong kung sa tingin mo ay di mo ito kayang sagutin. Ang 3 lifelines na ito magagamit mo anytime within the game. At maliban sa classic money tree, may isa pa tayong option. Ito yung high-risk money tree. Kapag ito ang pinili mo, mawawala ang pangalawang safe haven, pero magiging 4 ang lifelines na magagamit mo anytime within your game.
Ang additional lifeline na ito ay ang double dip. Sa lifeline na double dip, may pagkakataon kang pumili ng dalawang sagot sa isang tanong. Kung ang unang sagot mo ay tama, tutuloy ka sa susunod na tanong. Kung mali naman, maaari ka pang pumili ng isa pang sagot. Tandaan mo lang sa ating high-risk format, kapag nagkamali ka after question number 5, automatic na 20,000 pesos ang iyong maiuwi. So, Snowy, anong money tree ang pipiliin mo? Bossing, I think I'll go with, bilang personality ko ang more on security. Sigurista. So, classic. Yes, Classic. sir. Bossing, Okay. tama ka. Classic tayo. Alright, so kung ready ka na, let's play Who Wants to Be a Millionaire? For 1,000, narito ang unang tanong. Snowy, ano ay kinakabit sa mga motorsiklo para maging tricycle? A. Sidekick. B. Sideline. C. Sidecar. Or D. Sideburn. I think it's sidecar. So your answer is letter? Letter C, sidecar. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. And sidecar is correct. Next question for 3,000 pesos. Sa measurements, ano ang tumutukoy sa length? A. Feet. B. Pounds. C. Kilograms. Or D. Volts. Letter A, feet. Is that your final answer? Yes, bossing, my final answer is A, feet. And meron ka ng 3,000 pesos. Here's question number 3 for 5,000. Sa current events, ano ang M sa MNLF? A. Manila. B. Metro. C. Moro. D. Market. Letter C, Moro. And is that your final answer? Yes, bossing, my final answer is C, Moro. And that is correct. For 10,000 pesos, here's question number 4. Ang dry cell ay isang uri ng anong bagay? A. Bicycle. B. Compass. C. Pocket knife. D. Battery. It's not a bicycle, not a compass, not a pocket knife either. So my final answer is, oops. Ba't kailangan may kasamang kindat? May Grabe ganun pa. ka! Your answer is letter D, battery. Saan kindat? That's your final answer? Bossing, that's my final answer. Letter D, battery. And meron ka ng 10,000 pesos. Para sa siguradong 20,000 pesos, here's a question, Snowy. Sino umawit ng kantang Wrecking Ball? A. Kelly Clarkson. B. Miley Cyrus. C. Beyonce Knowles. D. Britney Spears. Letter B, Miley Cyrus. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Letter B, Miley Cyrus. And Miley Cyrus is correct. Sigurado na 20,000 pesos. Okay. Tuloy na natin ang laro. Question number 6 tayo for 35,000 pesos. Sa computer games ng Mario Brothers, sino ang kapartner ni Mario? A. Ralph. B. Mushroom. C. Firefox. Or D. Luigi. Thank you sa mga pinsan ko na meron silang video game that time. So my answer is letter D, Luigi. Pero hindi ka nagbi-video games Nag-video games, or computer games. Basta Groove, yung dancing. yung Itong mga- Mario Brothers, hindi Yes mo... po, definitely naglaro ako niyan. So I know it's,
It should be Luigi. And is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Luigi. Game over na ba? Tatanong lang ako, game Yes. over na ba ang laro ni Snowy? Alamin natin sa pagbabalik ng Who Wants to Be a Millionaire. Nagbabalik ang programang namumudmud ng pera. Parang kani-kanina lang, 2 million ang pinamudmud. Ang inyong paboritong Who Wants to Be a Millionaire. Meron nang naipong 20,000 pesos si Snowy sa kanyang money tree. Alamin na natin kung tuloy ang pagdagdag ng biyaya sa tanong na sa computer games na Mario Brothers. Sino ang kapartner ni Mario? Ralph, Mushroom, Firefox, Luigi. Ang pinili niya ay letter D, Luigi. And Luigi is the correct answer. For 50,000 pesos, question number 7. Saan matatagpuan ang Doha? A. Qatar. B. Iraq. C. Oman. Or D. Afghanistan. Bossing, ang Doha ay isang capital city. Iraq is not the answer. Bakit? Anong capital ng Iraq? Ang capital ng Iraq ay Baghdad. Okay. Ang capital ng Oman ay Muscat. At ang capital ng Afghanistan ay Kabul. Which boils down to Qatar. So your answer is letter? Letter A, Qatar. Is that your final answer? Yes, bossing, that is my final answer. Doha, Qatar. Snowy, meron ka ng 50,000 pesos. For 70,000 pesos, narito ang sunod na tanong. Sa Vatican, ano ang tawag sa cardinal na namamahala ng mga financial affairs ng Santo Papa? A. Consigliere. B. Camposanto. C. Cacciatore. D. Camerlengo. Oh my God. I think I'm gonna use one of my lifelines now. Anong gusto mong gamitin, Snowy? People speak. People speak. Okay, people. Ulitin ko yung tanong, ha? Sa Vatican, ano ang tawag sa cardinal na namamahala ng mga financial affairs ng Santo Papa? A. Consigliere. B. Camposanto. C. Cacciatore. Or D. Camerlengo. Pili ka ng tatlo. Okay. I wanna choose Jose. Jose. 2 more. Reggie. Reggie. 1 more. Ira. Ira. Yung mga hindi napili, upo na please. Unahin na natin si Mang Jose. Ano po ang trabaho nila? Professor po ako. Professor, Opo. ano po ang tinuturo ninyo? Taxation tsaka administrative law. Taxation? Uy. Financial affairs, may relevance. So alam niyo po ba yung tawag sa cardinal na namamahala ng financial affairs ng Santo Papa? Opo. Ano po? Consigliere. Consigliere. Maraming salamat po, Mr. Jose. Si Reggie, Yes po. anong tawag doon sa cardinal na yun na namamahala ng financial affairs? It's consigliere. That's letter A, Consigliere. Yes. Okay. Ito, si Ira. Anong sagot mo? Consigliere, Camposanto, Cacciatore, Camerlengo. My answer is also letter A, consigliere.
Okay, what's your decision? Susundin mo ba sila? I have a high feeling it's letter C. Pero it goes against their answer. I don't want to use the 2 other lifelines. Sayang. But I have to Okay. use the second lifeline. Sure. Which one? 50-50. 50-50? Mawawala ang dalawang maling sagot. Tingnan mo mabuti, Snowy. Ano na? What happened? Ang natira ay letter B, Camposanto, and letter D, Camerlengo. Camposanto. Camerlengo. Charlemagne. No. Camerlengo. So pretty much, pag walang Santo Papa, ito yung namamahala, I remember. Financial affairs. I think I'd have to go with D. Camerlengo. Oh, dalawa na lang yan. Is that your final answer? Yes, bossing, that's my final answer. Camerlengo. Ano naman kaya magiging financial standing ni Snowy matapos ang tanong na ito? Find out when we return. Ito ang Who Wants to Be a Millionaire? We are back to give away more cash here on Who Wants to Be a Millionaire. Bago tumigil ang laro ni Snowy kanina, meron na siyang 50,000 pesos na naipon. Angat ba ang kanyang financial status? Alamin na natin kung tama ang sagot niya sa tanong na, sa Vatican, ano ang tawag sa cardinal na namamahala ng mga financial affairs ng Santo Papa? Humingi siya ng tulong sa ating audience, People Speak. At nagkabistuhan, paggamit niya ng 50-50. Kaya mga konsilyere, better luck next time. Magsipura po tayo. Maraming salamat na rin. Ganun. Anyway, ang pinili niya ay letter D, Camerlengo. Bakit nga ito pinili mo? Kasi I remember yan yung pag may papal conclave, siya yung parang pinakamataas. So I have a feeling na kung siya yung pinakamataas without, in the absence of a pope. So, And you have no idea what Camposanto is? no idea what that is. So I think it's Camerlengo. Camposanto is a monumental cemetery. Camerlengo is the correct Oh answer. my gosh. Next question is worth 100,000 pesos. Sa botany, ano ang tawag sa study of seeds? A. Serology. B. Ovumology. C. Spermology. Or D. Herbology. Study of seeds. Oh my gosh. Second year. Oh my God. You have one more lifeline left. Sayang naman yung 70,000. Kung nagkamali ka, 20,000 ang balik. So, that's 50,000. Yeah, I'm gonna use the lifeline, the remaining one. Are you sure? Yes po. Alright. Kalimutan na natin itong tanong na to. Ano sana ang sasagot mo? B. Ovumology?
Yes. That is incorrect. That is not the correct answer. Neither it is herbology. The correct answer is spermology. Oh. Invento lang yung ubumology. Study of mga ubuha tayo. Ubumology. Anyway, it's a good decision. Ito ngayon ang isi-switch ng ating computer for 100,000 pesos. Ang medical condition na photic sneeze reflex ay ang pagbahing na reaksyon sa aling bagay. A. Sunlight. B. Sound. C. Rain. D. Steam. Na-achieve ba ako pag nakarinig ng sound? No. Rain? No. Steam? No. But sunlight, yes. So your answer is letter? A. Sunlight. Is that your final answer? Yes. That is my final answer. Sunlight. Photic sneeze reflex. The colloquial term is sun sneezing. Oh my God. Sunlight is correct. 100,000 pesos. For assured 150,000 pesos, here's a question, Snowy. Saang bansa na imbento ang Uzi submachine gun? A. Germany. B. Israel. C. China. D. Russia. Uzi submachine gun. Uzi. Germany, Russia, China, Israel. It can't be Germany. So submachine gun, meaning underwater gun. So Israel, Germany, China, Russia. I think it's Russia. Here's 100,000 pesos. Pwede ko nang i-offer sa iyo to. You can take the check and walk away. Or if you choose to answer, pwede kang bumaba sa 20,000. That's a difference of 80,000 pesos. Uzi, I really have no idea what that is. Russia, Uzbekistan, Uzi, Israel, Germany, China. Pwede ba hawak? Pwede. Don't check eh. Oh. Kumaresk. Uzi. No idea at all. I don't wanna risk it. Sabi mo nga kanina, sigurista ka, di ba? I mean, for my child, para sa panganak, it's something to start up. I don't have any course. lifelines. Yep. I'm gonna take the check. Is that your final answer? Yes, bossing. That is my final answer. Congratulations. 100,000 pesos for Snowy Abyssinia. Luisa, okay na. Meron na kayong 100,000. Oh, sige na, mga anak ka na. Ah, hindi pa. Next year pa, next year. Ano sana yung sasagot mo?
So, submachine, so Has submarine. nothing to do with being underwater. Nothing to do. So, Uzi, Nazi, Germany. Germany? Yeah. Mali. Okay. The correct answer is letter B, Israel. Oy! Buti na lang. Congratulations, Snowy. And good luck in your baby ni Luisa. And congratulations. Mami, thank you. Palakpakan natin ulit si Snowy. Ay, nako, naubusan na naman tayo ng oras. Sino kaya ang mga susunod na may pag-asang manalo ng 2 milyon? Alamin yan sa susunod na linggo. Ako po si Vic Soto. See you next Sunday dito sa paboritong game show ng mundo, ang Who Wants to Be a Millionaire. Gusto niyo ba sumagot? Ikaw na. Okay, ikaw na. Patay. Ay, Lord. Ang on-screen couple mukhang matotropo. Huwag mo ako sisihin, ha? Never. Promise? Ever? 1 week lang naman. Oh, come on. Kaya ba ang friends forever Pili ko nga rin si Michelangelo. Kaya lang ayokong mapaya. Basta pag sinabi niya, okay sa akin. What? Taray. Paano kung hindi pala? Mali pala yung mga iniisip natin. Mali ka. O, hindi ako mali. Ako lang. Ako lang ang mali. magiging friendship over? It's our final answer. Final answer na ng final answer kasi. Ang ikalalaglag mo eh. Masisira ang friendship, no?